Tayo po magbukas, mga kapatid, ang banal na aklat para po sa ating text sa ating Sunday School. So, ang ating pong teksto, mga kapatid, sa umagang ito, ating po matatagpuan dito po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10, mga kapatid. Sabi rito sa wikang English, "But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God." Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. At tayo po, mga kapatid, ay manalangin. O manaming banal, ang siyang dakila, ang siyang makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng aming Panginoon Hesus Kristo. Sa oras pong ito, Panginoon, ay patuloy kami na lumalapit sa luklukan ng inyong awa at biyaya, O God. At kami po ay nagpapakabhaba, Panginoon Diyos. At patuloy kami na dumadalangin sa inyo na pagindapatin ninyo, na maging karapat-dapat kami, Panginoon Diyos, ang bawat isa sa oras dito na kami po ay makapakinig, makapag-aral at makakuha, Panginoon Diyos, ng kapahayagan sa inyong mga salita. Panginoon, patuloy mo, Panginoon, na ibaba ang iyong Santong Espiritu Santo na siya pong magtuturo ng lahat ng mga bagay dito. Tulad po ng aming nabasa sa aming tekstos sa umagang ito, na pag wala ng iyong Espiritu, Panginoon Diyos, ay hindi namin makakayanan na malapag-alaman ng mga bagay-bagay nito, Panginoon Diyos. Panginoon, sa iyo namin patuloy na pinagtitiwala ang lahat ng mga bagay nito, sa iyong tanging ngalan at banal, dakilang pangalan namin, Panginoon Jesus Kristo. We pray all these things. Amen. Pare na po tayo makaupo, mga kapatid. Session nyo na medyo lang din yung lalamunan ko. So pare-parehas ata tayo dito, kapatid, na may tama na yung lalamunan natin. Pero praise be to God dahil hindi naging hadlang yon upang magsama-sama tayo sa umagang ito, mga kapatid. So yung topic po natin sa umagang ito ay illuminating the concept of Godhead. So tutuloy lang din natin yung ating nasimulan doon sa the greatest of all revelation. Konektado po ito, mga kapatid, which is, sa konting recap po natin, ano po ulit yung greatest of all revelation, mga kapatid, last Sunday? Ano daw po yun? Amen? May nakakaalala po ba? Amen? So, ito po yung kapahayagan, yung pinakadakilang kapahayagan sa lahat. Ito po yung pagkakilala sa ating Panginoon Diyos. Amen? Sa pagka-Diyos di Kristo, kapahayagan tungkol sa tunay, mga kapatid, totoo, tunay na pagka-Diyos ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat bakit nga ulit, mga kapatid? Sabi nga doon, kailangan natin na makilala ang ating Panginoon Diyos. Amen? Sapagkat magiging useless yung paglilingkod natin sa Panginoon kung hindi natin siya kilala. Amen? Kung magiging mananampalataya kang pinaka-importante, pinaka-mahalaga, at yung pinaka-una na kailangan mong malaman ay kung sino ba talaga yung paglilingkuran mo. Amen? Para sa pagtatrabaho, mag-a-apply ka, dapat kilala mo o alam mo kung ano yung kumpanya mo. Amen? Siyempre, alam mo yung papasukan mo kasi mamaya daling ka nun sa negatibong sitwasyon. Tama, mga kapatid? Pipiliin mo kung saan ka mas mapapaganda. Tama po? Saan ka may makukuhang mga bagay na magbe-benefit ka. Amen? Saan yung mas malaki sahod? Saan mas magandang trato, mga kapatid? Saan mas kompleto yung benepisyo? Amen? Kikilalanin mo muna kung saan ka magtatrabaho. Tama po? Magre-research ka muna. Di ka basta-basta papasok sa isang trabaho. Wala kang background, wala kang kaalaman. Wala kang pumasok ka sa isang kumpanya, hindi mo alam yung nandoon. Ang skills mo, pag may mekaniko, pumasok ka doon, ang kailangan pala nila, nagluluto. Diba? Matanggap ka man doon, maghihirap ka kasi aalamin mo, pag-aaralan mo pa, mga kapatid. At ganoon din sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat kilala natin kung sino ba yung Panginoon natin. Amen?
Kasi di naman lingid sa kaalaman ng nakakararami. May mga sekta na may paniniwala at sila ay tumatayo, nangangaral mga kapatid na may 2 Diyos o 3 Diyos. Amen? At maging ang salita ng Diyos, alam yan, na ang mga tao sa lupa ay magkakaroon ng maraming mga Diyos na sasampalatayanan nila. Basahin natin mga kapatid, 1 Corinthians chapter 8, verse 5 muna. Sabi rito, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Amen? Kita natin mga kapatid, sabi rito na may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon ang mga tao. So may tatawagin silang mga mararaming Diyos. So kung titignan natin, kamangha-mangha ang salita ng Panginoon. Bakit? Kasi alam niya na yung mangyayari. Dahil siya ay Diyos. Amen? Alam ng Diyos na ang mga tao sa mundong ito ay magkakaroon ng kani-kanilang Diyos. Nangyayari ba? Amen? Ano yung paniniwala nila? Madalas natin mabanggit, 3 persona, isang Diyos. May 2 Diyos, may isang malaki, may maliit. Mga kapatid, at alam ng Diyos na ang mga tao, ganyan ang kanilang magiging pananampalataya. Mga kapatid, taas pa natin, kita taas natin sa pagbasa. Mga kapatid, sabi rito, verse 4, tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Mga kapatid, di ba? Ang linaw. Ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Sabi rito, useless. Amen? Kaya nga tinawag na Diyos-Diyosan, di ba? Parang imitation, huwad o pakunwari. Kumbaga sa mga natural na words, yung parang tulog-tulogan. Kaya tulog-tulogan, kasi hindi naman talaga tulog, tama po. Sakit-sakitan, hindi naman talaga masakit sa kanya, pero nagsasakit-sakitan. Ganon rin ang Diyos-Diyosan. Hindi naman yung Diyos, huwad yun mga kapatid, pero nagpapakunwari, di ba? Maraming mga ganyang klase ng pananampalataya. Amen? Nasusundan po ba natin mga kapatid? Amen? Kaya nga sabi ng kasulatan, walang kabuluhan mga kapatid, ang Diyos-Diyosan. Walang Diyos liban sa isa. Amen? Nabigat man po yun, pero katotohanan po. Yun yung katotohanan. Yung iba, talagang mga pinagtatanggol pa nila yung kanilang mga pananampalataya patungkol sa pagka-Diyos. Na may 2, may 3. Amen? Hindi po ito mula sa salita ng Panginoon. Ito po ay nagmula sa kaisipan ng tao. Amen? Ang katotohanan mula sa aral ng salita ng Diyos. Kaya kung wala po ito sa salita ng Panginoon, saan po nanggaling? Kundi sa Diyos. Sa mga tao na lang din, mga kapatid, na naririyan. Amen? Sa sariling kaisipan nila. Ngayon, mga kapatid, ito yung pinakadakilang kapahayagan, ang katotohanan sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. At kapahayagan ito na nagmumula mismo sa ating Panginoon. Kung hindi niya i-reveal sa atin ang bagay na ito, hindi din natin ito mapapagunawa. Kaya i-pray natin palagi mga kapatid. Hindi lang sa ganitong klaseng topic, pero kung kahit anuman na topic na ating napapakinggan sa likod ng pulpito, mahalaga na tayo nagpe-pray. Nagpe-pray tayo for the Holy Spirit leading mga kapatid. Amen? Ngayon, tulad na sinabi ng ating teksto, 1 Corinthians chapter 2, verse 10, tayo rito, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Malinaw yon mga kapatid, ang kapahayagan ay nagmumula sa Panginoon. At sabi rito, all things mga kapatid, lahat ng bagay. Malalalim man yan o kahit anumang klaseng kapahayagan yan, mga kapatid, sa Biblia nagmumula yan sa ating Panginoon. Siya yung nakakaalam ng lahat ng mga bagay, hindi po kami na mga tumatayo rito, kami ay vessel lang ng ating Panginoon. Now, ang ating title ay Illuminating the Concept of Godhead. Amen. Pagbibigay liwanag sa konsepto ng pagka-Diyos. Amen. Yun po yung ibig sabihin ng illuminating, pagbibigay liwanag tungkol sa isang bagay. Amen.
Bakit? Bakit illuminating, Brother Dave? Bakit pagbibigay liwanag? Amen? Dahil sabi nga natin kanina, at sabi rin mismo ng salita ng ating Panginoon Diyos, ang mga tao, darating ang panahon, mga kapatid, na sila ay mananampalataya sa maraming mga Diyos. Isang kapahayagan mula sa ating Panginoon. Maraming kapahayagan pero magpo-focus tayo sa Godhead. Amen? Sa panahon po natin ngayon, ang paniniwala ng mga tao ay iba-iba na. Amen? Kapag nag-usap kayo dyan, talagang dalawang Diyos, tatlong persona, hindi Diyos si Kristo. Ano ba yung katotohanan doon, mga kapatid? Kailangan na magkaroon ng linaw. Tama po? Hindi pwede yung sinasabi na respeto na lang pagdating sa doktrina, mga kapatid. Kasi yung sabi ng Bible, Spirit, worship in truth and truth, mga kapatid. Amen? So, kailangan may katotohanan yung pag-worship nyo sa ating Panginoon. Amen? Hilig sabihin, kailangan totoo yung hawak mong doktrina. Kung gusto mo ng worship na totoong worship, mga kapatid. At ang kaliwanagan, mga kapatid, ito po ay manggagaling lamang siyempre sa salita ng ating Panginoon. Psalms chapter 119 verse 105, sabi rito, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen? Wala tayong ibang magiging basehan, mga kapatid, patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos kung hindi ang Biblia lamang, mga kapatid, sapagkat ito yung ilaw. Amen? Ito yung magbibigay sa atin ng basehan, mga kapatid, totoong basehan, mga kapatid, tungkol sa bagay nito. Kaya I encourage you na magbasa tayo ng Bible. Amen? Magbasa tayo, mga kapatid. Hindi man sa, kahit hawak man natin yung cellphone, magbasa tayo ng Bible. Pero hindi ko kayo na-encourage na magbukas ng cellphone sa loob ng church, tapos kung ano yung gagawin natin. Yung purpose lang po sana, mga kapatid, ay upang bumasa ng salita ng ating Panginoon Diyos. Upang makita nyo rin naman, mga kapatid, sapagkat ang Bible, ito po yung lehitimo, mga kapatid, baga sa English, legit, mga kapatid, na basehan ng mga paniniwala sa ating Panginoon. Amen? At bakit nga ba mahalaga ang pagliwanag sa isang bagay? Ayan ang tanong. So, kung ang isang bagay magulo, hindi magkakaroon ng peace, tama po? Amen? Kung magulo, mga kapatid, ang isang bagay, hindi mo din maintindihan yon. Magulo nga iba-iba. Kaya sa oras ito, kailangan natin na maunawaan ang bagay na ito, illuminating the concept of Godhead. Yan po yung magiging title natin habang atin pong pinag-aaralan ang Godhead, mga kapatid. Amen? Kailangan nating maintindihan o maunawaan, mga kapatid, sapagkat, sabi ko nga kanina, marami ng tao yung may mga iba't ibang klase ng paniniwala. At nanggagaling ito sa mga mangangaral din naman. Na sinabi ng 2 Peter chapter 2 verse 1, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwaang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. So maliwanag yon, may mga teachers, may mga bulaang propeta at guro na nagtuturo ng mga bagay na wala sa katotohanan. At isa doon ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Amen. Hindi ko na isa-isahin yung mga kasinungalingan na yun, yung wala sa katotohanan. Kasi marami yun masyado, mga kapatid. Focus tayo dito sa God. Kaya nga kung titignan natin, ako na-experience ko na to at I believe yung iba sa inyo na-experience na rin to. Nagkaroon na ng pagsisharing sa pagka-Diyos ng Panginoon. At karamihan sa nakakausap natin, sasabihin nila, may Holy Spirit, may Father, may Son, mga kapatid. So, napakagulo ng mundo natin pagdating sa pagka-Diyos, sa kapahayagan. So, kung Bible lang tayo babase, basahin natin yan buo, wala tayong makikita na 3 Diyos o 2 Diyos na sinasabi na literal, mga kapatid. Pero, may mababasa tayo dyan na iisang Diyos. One God, mga kapatid, Holy One. Pero walang kahit anumang ibang klase pa, mga kapatid, na
pagka-Diyos ng ating Panginoon kung hindi isa lamang. So, tayo po, alamin natin yung iba't ibang klase ng doktrina muna. History muna tayo. Teaching tayo mga kapatid. Pasimulan natin yung tinatawag na Trinity Doctrine. So, sino ba muna ang may ganitong klase ng aral at doktrina? Una sa lahat, yung kinamulatan nating Roman Catholic Church. Halos pinanggalingan naman po natin lahat yun. Tama po. Roman Catholic, Eastern Orthodox Church, Protestant, Methodist, Baptist, even Pentecostal, meron din Trinitarian yan, Lutheran, Baptist, Presbyterian, Seventh-day Adventist, at may mga iba pa po. So, nangangahulugan na marami na yung may ganitong klase ng doktrina sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Maraming klase ng relihiyon. So, ano nga ba ang Trinity? Ano ba yung kahulugan ng salitang Trinity? Ang hilig sabihin po ng Trinity, kapag sinabing natin Trinity, ito'y tumutukoy sa three distinct person. Pag sinabi naman natin distinct, it means unique. Hilig sabihin magkakaiba. So kung kahulugan niya, mga kapatid, ay three distinct person, hilig sabihin magkakaiba na persona. Tumutukoy sa doktrina na naglalarawan sa Diyos bilang tatlo. Magkakaiba na persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu Santo na bumubuo daw sa pagka-Diyos. So yun mga kapatid. Paano yung paliwanag nila dito? Ang Ama ay hindi ang Anak. Ang Anak ay hindi ang Espiritu Santo. At ang Espiritu ay hindi Ama. So hilig sabihin, hindi talaga sila magkakaparehas, magkakaiba. Nakakasunod po ba mga kapatid? Amen? Pero pagkaman ganon, mga kapatid, sila ay Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Yun sa kanila. Hindi sila isang persona, sila ay tatlong persona, mga kapatid. Ngayon, yun po yung pangunahing aral ng Trinity sa Kristyanismo. Amen? Ulitin natin, may tatlong magkakaibang persona, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, ngunit may isang Diyos na umiiral. So, kung titigyan natin, medyo magulo. Tama? Tatlo daw yung Diyos, yung tatlong persona daw, mga kapatid. Tatlo silang persona, pero iisang Diyos pa rin. Bagamat tinatawag yung mga persona na yun na Diyos, iisa pa rin ng Diyos. So, magulo. Pagka sinabi mo to sa Trinity, hindi pwede yung sasabihin mo na three lords, mga kapatid, o three gods. Isa lang daw ang Diyos. So, ito yung isang doktrina na na-establish, mga kapatid, sa Nicene Council 325 years AD, after death, mga kapatid, after death of Christ. So, what does this means? Nung buhay pa si Kristo, wala pang ganitong klaseng aral. Wala pang Trinity. Amen? Wala pang Trinity, wala pang Trinitarian, wala pang tatlong persona, mga kapatid, sa Bible. Ngayon, kailan ba lumabas ang Trinity o na-record, na isulat na nagsimula ang yung Trinity? So, ang word na Trinity, mga kapatid, ay napasimulang mabanggit ni Theophilus of Antioch, mga kapatid, noong 2nd century. Yun po yung sa history. Siya po yung naunang gumamit o nag-record, nagsulat ng about sa Trinity. Kapag sinabing 2nd century, ito mga kapatid ay 100 taon na nakalipas o tapos na. O tapos na yung original na Kristyanismo. Nakasunod po tayo. Amen. So, to be exact, ito po ay naisulat around 170 to 180 AD. 170 to 180 after death of Christ. Ibig sabihin nun, wala talagang ganitong klaseng aral o turo o paniniwala noong una. Lumitaw po ito noong 2nd century at si Theophilus ang nagpasimula na gumamit ng Trinity. So ano ulit yung ibig sabihin ng Trinity, mga kapatid ko nakikinig? Tatlo silang Ama, tatlo silang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, magkakaiba. Tatlo silang Diyos. Pantay-pantay sila sa pagka-Diyos. Amen? Pantay-pantay sila ng posisyon. Pero iisa lang daw yung Diyos. Ang gulo. Pero yun po, mga kapatid, yung katotohanan. At itong paniniwalang ito ay unang dinipensahan, mga kapatid, ni Tertullian. So sa history, inilabas, mga kapatid, ni
Theophilus ng Antioch at dinepensa naman ito ni Tertullian noong 210 to 213 AD. Amen? Bakit dinepensahan, mga kapatid? Kasi nga, noong una, walang naniniwala sa doktrina ng Trinity. Amen? So, kailangan na depensahan. Wala naman kasing ganong klaseng aral nung unang Kristyanismo, yung pinaka-original na teaching, mga kapatid. Hindi nila tanggap yun. Hindi matanggap ng tao yun. So, dinepensahan, mga kapatid. Hanggang sa dumating kila Hypotelos, Alexandria, Novatian, Cyprian, hanggang sa Nicene Council. So, yun yung history niya, mga kapatid. Ayun po yung nangyari sa history. Pwede nating i-search yan. Pwede tayo mag-fact check, mga kapatid, sa internet. Nandiyan lang din naman yan sa history. Amen? So, ang turo ng Trinitarian, tatlong persona sa iisang Diyos. Tatlong magkakaibang persona, mga kapatid, pero iisang Diyos. Parang talagang magulo. Yan yung turo nila. Tatlo silang Diyos na magkakaiba, pero wag mong sasabihin, tatlo silang Diyos. Ganun siya. Nino nga po natin, nakasunod po kayo. Amen? So, ngayon mga kapatid, ano ba yung aral sa salita ng Diyos? 9:34. Lapit na tayo mga kapatid. Sunday school lang naman tayo. Ano nga ba yung aral ng salita ng Diyos patungkol sa bagay nito? May tatlong Diyos ba? May tatlong persona ba na magkakaiba, mga kapatid? Pero tatlong persona na yung tatlong persona na magkakaiba na yun ay Diyos? May ganun ba? Ngayon, ang sabi ng salita ng ating Panginoon dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sabi rito, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Amen? So, basahin man natin ating mga Bible. Yan yung mababasa natin. Hindi po yung galing sa akin o kahit kanino mang tao, kaisipan ng tao, mga kapatid. Pero ito ay nasa salita ng ating Panginoon. Isa pa, gumamit pa tayo ng isa. Magbasa pa tayo ng isang verse about dito. Isaiah chapter 44 verse 6, sabi rito, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli." Amen? "At liban sa akin ay walang Diyos." Amen? Sa English, "Thus saith the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts. I am the first and I am the last, Alpha and Omega, and beside me there is no God." Amen. Malinaw po yun? Amen. Kung ang Trinity nagsasabi na may tatlong Diyos na pantay-pantay at ibabase natin sa Biblia, magulo. Tama po? Di ba? Hindi po ako nagbibigay ng kaguluhan na, mga kapatid. Huwag tayong mag-adlito. Pinapangaral lang po natin dito, tinahayag yung katotohanan. Na pagdating sa doctrine ng Trinity, wala tayong mababasa, mga kapatid, sa Bible. At kung titignan natin, uunawain natin, ito ay nagko-contradict sa turo ng salita ng ating Panginoon. Amen. Mabigat. Kasi even may naging Roman Catholic naman ako. Galing din naman ako sa ibang sekta, ibang relihiyon. At ang paniniwala, may tatlong persona, may tatlong Diyos. Nanggaling din ako doon, mga kapatid. Mabigat man, pero ito yung katotohanan. Ito yung turo ng salita ng ating Panginoon. Ang lino, sabi rito, "Liban sa akin ay walang Diyos." Ibig sabihin, there is only one God, mga kapatid. Malinaw po yun? Amen. Walang ibang Diyos, walang tatlong Diyos na Ama, Anak, Espiritu Santo. There is only one God. So, hindi ko naman pinipilit na maniwala kayo sa akin, mga kapatid. Nasa sa inyo na kung paniniwalaan nyo o hindi. Kasi yun naman yung mababasa natin sa Bible. Naririto ako, naghahayag lang ako ng katotohanan, mga kapatid. At kung babasahin pa natin ang Biblia, patungkol sa pagka-Diyos, ay tanging, sabi ko nga kanina, mababasa lang natin, Holy One, One God. Wala tayong makikita dyan na Trinity. Walang tatlong Diyos. At even the history, sabi ko nga sa inyo, i-search natin, makikita natin yung mga nangyari sa nakaraan.
kung paano na-establish yung ganitong klase ng aral. Sabi nga 200 AD after death of Christ, tsaka palang lumitaw ang ganitong klase ng mga paniniwala, ganitong klase ng aral at doktrina. Ibig sabihin, nung nandito pa ang Panginoong Jesucristo, buhay pa sa that time, wala naman nagtuturo ng mga ganitong klase ng pangangaral. Amen? So kung wala na ang Panginoon Diyos nung lumabas ang aral na ito, saan ang galing? Sabi nga natin kanina doon sa ating may mga bulaang guro, may mga bulaang propeta na nagsipasok. At anong ginawa nila? Nagbibigay sila ng hidwaan. Hidwaan saan? Hidwaan sa salita ng ating Panginoon. Inililigaw nila ang mga tao sa kapanahonang ito. Amen? So hindi porket nakakapakinig tayo ng salita ng ating Panginoon Diyos, say amen tayo. Amen? So I encourage you, sabi ko nga kanina, basahin din natin ang salita ng ating Panginoon. Nandiyan lang yan mga kapatid. Tingnan din natin kung tama ba yung sinasabi ng mga nangangaral sa atin. Amen? So kung may makita kayo na hindi po maaaring sabihin sa akin, pwede nyo akong i-correct mga kapatid. Pero as long as ang Bible ang nagsasabi, amen, dapat accept lang po natin. So 9:39 mga kapatid, Sunday school lang tayo at dito ko sa pansamantalang puputulin. So next time, titingnan din natin yung Trinity, yung oneness, yung iba pa mga pananampalataya, yung mga beliefs ng mga tao sa panahong ito. Amen. Tulad yan na sabi ko, mahirap man yung gawin, mabigat man, kasi ayoko din naman na may makapakinig na ma-offend sila. Pero ito kasi yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon Diyos. At ang katotohanan, kailangan nating ipangaral. Amen? Kailangan nating ituro sa mga tao. So, dito natin po samantalang puputulin. To God be praised, to God be all the glory, mga kapatid. God bless us all.